Sa pambungad na eksena ay pinakilala sa atin ang isang lalaking nagngangalang Aaron na nakatayo sa rooftop ng isang gusali na may hawak na sigarilyo. Mukha siyang bigo at hindi mapakali. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang asawa ngunit hindi ito sumasagot. Actually, namatay na siya sa kanyang apartment ayon sa nakikita. Pagkatapos sa isang voicemail, inilabas ni Aaron ang kanyang galit. Pagkatapos sa ilang sandali matapos sabihin, "Maaari namin gawin ito na magkasama." Sumuko siya sa takot at ginawang hindi masabi. Sa susunod na eksena, nakikilala namin si Liv, isang kabataang babae na nakatira kasama ang kanyang kasintahan, si Heming. Kasalukuyan siya nakikipag-usap sa kanyang ina na nakikiusap sa kanya na umuwi sa lalong madaling panahon. Ibiniba ni Liv ang telepono at agad na sinimulan ang pag-impake ng kanyang mga bag habang naghahanda siyang umalis. Ilang sandali pa nagising si Heming at nagtanong kung anong nangyayari. Sinabi ni Liv na pagod na siya sa kanya dahil palagi siyang abala sa trabaho. Sinusubukang pakalmahin siya ni Heming. Ngunit ang sabihin niyang ginagawa ng isa sa kanyang mga kliyente ang hindi masabi dahil lamang sa nagpahinga siya sa trabaho para makasama siya. Naging madilim ang kanilang pag-uusap. Mukhang si Aaron ang tinutukoy niya. Si Liv ay pinanghihinaan ng loob at bigo dahil naniniwala siyang mas pinahahalaga ni Heming ang kanilang pagkakaibigan kaysa sa kanilang relasyon. Nalaman din namin ang isang mahiwagang virus ay nakakaapekto sa mga tao sa buong mundo na humantong sa malubhang kaguluhan sa pag-iisip at kawalang tatag. Ayon sa ilang mga espesyalista, ang virus ay nagiging sanhi ng tinatawag na involution na mahalagang nagiging sanhi ng pag-urong ng mga tao. Ipinahihiwatig nito na ang populasyon ng lipunan ay bumabalik sa mga pinakapangunahing anyo nito. Sinasabi ng isang propesor ng frontoparietal na lubi ng mga especies ng tao na namamahala sa pag-uugnay at analytical na pag-ugali ay bumababa. Ang mga emosyon ng tao ay naapektuhan bilang isang resulta. At ang mga sintomas ay kinabibilangan ng mas mataas na pagkayamutin, isang mabilis na init ng ulo, karahasan at iba pang mga negatibong katangian. Ang pamahalaan ay bumuo ng isang online platform na tinatawag na companion system upang suportahan ang mga naturang individual. Ang Heming ay isa sa mga tauhan na tinanggap sa pamamagitan ng companion system para makitungo sa mga kliyente. Dahil siya ang namamahala sa pag-aalaga kay Aaron nang siya ay malungkot na namatay, siya ay kasalukuyang suspendido. Ang eksena ay lumipat sa 100 araw ngayon, kung saan nakita namin si Heming na nangipag-usap kay Aaron. Ang boses ni Aaron ay naghahatid ng kanyang pagkadismaya, ngunit si Heming ay pinamamahalaang pakalmahin siya at makuha siya sa kanyang reseta sa oras. Magkakaroon ng isa pang sesyon si Heming kasama ang isang kliyente na nagngangalang Kane Sardo sa ilang sandali pagkatapos nito. Sa sandaling magsimula ang sesyon, nagsimulang ipahayag ni Kane ang kanyang inis at aminin na itinapon niya ang kanyang mga gamot. Kinikilala pa niya na nakapatay siya ng isang bystander na nasa daanan niya sa kalye. Okay. Bilang karagdagan, pinunahan ni Kane si Heming at ipinaalam sa kanya na ang kanyang mga sesyon ng paggamot ay talagang walang ginagawa upang matulungan siya. Gayunpaman, sinusubukan ni Heming na aliwin ang kliyente, ngunit hindi siya nakikinig, biglang lumabas sa sesyon. Lumipas ang ilang araw ay patuloy na lumalala ang mental na kalagayan ni Kane. Siya ay nakatanggap ng isang pagbisita mula sa kanyang kaibigang Ian sa isang tiyak na araw kapag siya ay naliligo. Nang sabihin ni Ian kay Kane na dinalhan niya siya ng ilang narcotics, ang kanyang marahas na paunang pagbati ay napalitan ng isang kagalakan. Si Kane ay hindi nagaksaya ng anumang oras at agad na ininom ang mga tableta na nagbibigay sa kanya ng maikling pakiramdam ng kasiyahan. Sila ay biglang napatigil bagaman sa pamamagitan ng isang katok sa pinto. At sa kanilang katakutan, ito ay ang mga pulis. Ang dalawang magkaibigan ay nakatakas sa flat sa takot bago pumasok ang mga pulis. Nang maglaon, naisip ni Kane na si Heming ang nag-abiso sa mga otoridad. Paano mo nasabi? Hindi niya mahanap si Heming gayunpaman dahil wala siyang alam tungkol sa kanya. 80 araw ang nakalipas. Sa kasalukuyan, si Liv ay naging isa sa mga kliyente ni Heming sa pamamagitan ng companion system. Ang kanilang mga sesyon ng pagpapayo ay naging matatag na pagkakaibigan sa paglipas ng panahon. Nagpasya ang dalawa na magkita ng personal isang araw na labag sa mga paghihigpit ng companion system. Dahil dito, naging romantiko ang kanilang pagkakaibigan. Gayunpaman, bilang isang resulta ng patuloy na mga hindi pagkakaunawaan na nakakasakit sa isa't isa,
Ang kanilang relasyon ay nagsimulang masira. Sa kasalukuyan dumating si Leib sa kanyang bahay ngunit hindi niya magamit ang kanyang fingerprint para buksan ang pinto. Sa wakas ay nagtagumpay siya pagkatapos ng maraming nabigong pagsubok kapag ginamit niya ang kanyang lagda. Pumasok siya at sinalubong siya ng kanyang ina at ng kanyang bagong kasintahan. Nang maglaon habang kumakain, ibinahagi ng ina ni Leib ang kanyang balak na ibenta ang bahay. Ngayon gusto nila mag-boyfriend na lumipat sa mas magandang lokasyon. Dahil ang bahay ay nauugnay sa kanyang yumaong biolohikal na ama, si Leib ay mahigpit na hindi sumasang-ayon sa pagpipiliang ito. Bilang resulta, tumanggi siya pumirma sa anumang papeles. Lingid sa kaalaman ni Leib, gayunpaman ang kanilang kakayahan na sumulong nang wala siyang pag-aproba ay dahil sa kanyang naunang lagda sa entrance door. Mautak! Matapos marinig ito, galit na galit si Leib sa kanya at kumuha siya ng tinidor at sinaksak ang nobyo ng kanyang ina. Si Hae-ming sa kabilang banda ay sumusubok na tawagan si Leib ng paulit-ulit ngunit hindi ito nagtagumpay. Tumawag siya sa pulisya upang iulat ang pagkawala nito dahil sa pag-aalala. Ngunit nalaman na hindi sila maaaring magsimula ng pagtatanong hanggang lumipas ang 5 araw mula nung huli nilang nakita ang biktima. Sa kanyang paglalakbay, lumapit siya sa isang random na lalaki at tumiling na sumakay sa istasyon ng subway. Napilitan si Hae-ming na mabilis na umatras na putukan siya ng baril na lalaki na iniisip na siya isang uri ng tag. Sa wakas ay nakarating si Hae-ming sa istasyon ng subway pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, kung saan nakasalubong niya ang isang sugatang lalaki na nakahandusay sa floor. Nilapitan niya ang lalaki dahil sa pag-aalala at nagsimulang mag-dial sa 911 para humingi ng tulong para sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, hindi inaasahang hinampas si Hae-ming mula sa likuran ng hindi kilalang umaatake na nagpatumba sa kanya. Sandali siyang nagkamalay at nalaman na kinuha ng sugatang lalaki ang lahat ng pag-aari niya, kasama ang kanyang sapatos, knapsack at mga identification card. Nalampasan ni Hae-ming ang balakid na ito at muling tumayo bago ipagpatuloy ang kanyang paghahanap sa pamamagitan ng pagsakay sa tren sa metro. Sa susunod na eksena, makikita natin si Kay na naglalabas ng kanyang pagsalakay sa pamamagitan ng pambubugbog sa isang tao. Nagkataon lang na ang taong nagnakaw kay Hae-ming. Nang hanapin na Ian at Kay ng backpack ni Hae-ming, natuklasan nila ang kanyang ID card. Agad siyang nakilala ni Kay na tuwang-tuwa nang matagpuan ang kanilang biktima. Nagkakaroon din sila ng access sa device na Hae-ming at natuklasan ang kanyang lokasyon. Ang dalawa ay sumugod sa isang istasyon ng subway nang walang anumang pagkaantala. Ngunit nalampasan lang nila ang papaalis na tren ng ilang segundo. Ikinagalit nito ni Kane na pagkatapos ay pinagsabihan si Ian at inaakusahan siyang, "Napakabagal mo, taba!" Kapag nalaman nilang 25 minuto pa bago dumating ang susunod na tren, nakaisip sila ng backup na plano. Magnanakaw sila ng kotse ng isang babae at mabilis na magmaneho. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Ian kung sigurado ba siya na si Hae-ming ang nag-alerto sa pulisya. Tumugon si Kane sa pagsasabing dapat ito maging Hae-ming o Ian. Samantala, tumango si Hae-ming sa tren at nanaginip kung saan siya ay natigil sa isang liblib na lugar. Hindi inaasahang nagising siya mula sa panaginip habang papalapit siya sa isang misteryosong bagay sa gitna ng lupain. Lumabas si Hae-ming sa tren at ipinagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay sa paglalakad. Gumawa siya ng maraming hindi matagumpay na pagtatangka na mag-hitchhike. Bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga kapitbahay na magnanakaw sa isang inosenteng babae habang naglalakad siya sa highway. Gayunpaman sa pagkakataong ito, pinili ni Hae-ming na huwag makisali dito kaya mabilis siyang lumayo sa eksena. Sa kabilang panig, isang batang babae ang natuklasan ni Kane at Ian sa backseat ng sasakyan. Nagkataon lang na anak siya ng ina na ang kotse ay dinala nila. Naalarma si Kane dito ngunit pinananatili ni Ian ang kanyang cool at nagsimulang makipag-usap sa bata. Kahit na hinihiling ni Kane na huwag ibunyag ni Ian ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, kinikilala nila ang kanilang sarili. Ang huli ay tumututol na sangkot sila sa isang mainit na pagtatalo na nagre-resulta sa isang banggaan sa sasakyan. Sa kabutihang palad, lahat sila ay bahagyang nasaktan at nakalusot. Si Ian ay tumagal sa kanyang oras upang mabulunan ng batang babae hanggang sa mamatay. Natila siya ay namatay nang hindi sinasadya. Okay. Bago kinaradkad ni Kane ang kanyang sarili palabas ng nasirang sasakyan. Ipinagpapatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay pagkatapos ng nakakatakot na gawain ito.
Sa ibang lugar, sa wakas ay narating ni Heming ang kanyang destinasyon at kumatok sa isa sa mga pintuan ng bahay sa loob ng komunidad. Isang matandang babae ang sumagot sa pinto at si Heming ay nagtanong tungkol sa tirahan ni Leib. Bilang tugon, itinuro siya ng matandang babae patungo sa bahay malapit sa kakahuyan. Nang magdaon, ang matandang babae na ito ay kumuha ng ilang pagkain sa kusina at pumasok sa isang silid kung saan nakagapos ang isang batang babae sa mga tanikada. Inahagis niya ang pagkain sa bihag ng babae na kinain nito. Ang batang babae ay hindi pangkaraniwan marahil dahil siya ay apektado rin ng misteryosong virus. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Heming sa tirahan ni Leib at nakitang nakabukas ang pinto. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang nanay ni Leib at ang mga bangkay ng nobyo nito sa sahig. Siya ay natatakot at kinakabahan at siya ay bumagsak sa sahig. Siya ay may isang bangungot na pangitain ni Leib na nananalasa sa kanyang balat habang siya ay sa subconscious na kondisyon. Kinaumagahan nagising si Heming sa panginginig. Kumuha siya ng pagkain sa ref at sinimulang kainin ito habang parang ilang araw na siyang hindi kumakain. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita ng impeksyon na unti-unting kumukuha dito sa kanya. Narinig niyang may pumapasok sa bahay sa gitna nito kaya agad siyang nagtago sa likod ng isang sopa. Si Kane at Ian na nandoon ang nanghihimasok. Sa susunod na eksena, lumabas si Heming at nagtungo sa kakahuyan upang hanapin si Leib. Sa kalaunan ay nahanap niya siya, ngunit sa oras na iyon ay nahawaan na siya ng virus. Si Leib ay kumikilos sa primitive na paraan at kumakain ng hilaw na karne. Nagagawa ni Heming na pakalmahin ang kanyang tensyon habang maingat itong lumalapit sa kanya. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang jacket at itinakip sa katawan niya. Madalas niyang naiisip sa mga oras na ito ang mga masasaya nilang nakaraan. Di nagtagal, ang dalawa ay nakita ni Kane at Ian na agad silang sinalakay. Habang hinihila ni Ian si Leib sa leeg gamit ng lubid, hinahabol ni Kane si Heming. Si Heming ay kumukuha ng bato sa panahon ng kaguluhan at malakas na hinampas si Kane sa ulo. Pagkatapos nito, tumayo siya sa itaas ni Kane at hinampas siya ng paulit-ulit. Ya! 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 Kasunod nito, mabilis na sumugod si Heming para iligtas si Leib. Nang makita siya ni Ian, tumakas siya ngunit namatay na si Leib. Nadurog ang puso ni Heming sa mapangwasak na pagkawala na ito na naging dahilan ng paghikbi niya. Kinaladkad niya si Leib sa isang open field kung saan nahiga siya sa tabi nito sa matinding dalamhati. Huling hininga niya habang hawak ang kamay niya. Ang mga bangkay ng magkasintahan ay unti-unting lumalala sa paglipas ng panahon na nag-iwan ng isa ng kalansay.